Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang boses ng reyna ng mga mangkukulam ay narinig ulit ni Sophie at sinasabi, "Dito aking anak, nandito ako, sundan mo ang aking boses. Anak, halika, tumungo ka dito." Sabi ng kaluluwa ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Napatuloy na naririnig ni Sophie. At si Sophie ay dahan-dahan lumakad at sinusundan ang boses ng kanyang ina. Sa paglalakad ni Sophie ng ilang mga hakbang, ang liwanag sa isang lugar ay kanyang nakikita. May maliit na parang apoy na kulay itim at doon nanggagaling ang boses na naririnig ni Sophie. Nakikita ni Sophie ang liwanag na nagmamula sa bilog na apoy na kulay itim. At si Sophie ay dahan-dahan niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. At si Sophie ay nagpatuloy sa paglalakad. At maya-maya ang hangin ay unti-unti nawawala at ang mga alikabok ay dahan-dahan bumaba sa lupa. At ang buong paligid ay labis ng natatanaw sa oras na ito. At si Sophie nang makarating sa apoy na nagkukulay itim. Si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Ina, ikaw ba yan?" Sabi ni Sophie. Nang marinig ito ng kaluluwa ng reyna ng mga mangkukulam, ito ay nagsalita at sinabi, "Aking anak, kay ganda mong bata. Ang iyong kagandahan ay natatangi sa lahat sa ating lahi. Napakaganda mo aking anak." Naririnig ni Sophie ang boses na nagmamula sa apoy na kulay itim. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Ina, ang aking kagandahan na tinataglay ay nagmula sa iyo. Kahit na hindi ko man nakita ang iyong figure simula nung ako ay isilang, alam ko na ikaw, ina, ay napakagandang reyna. Ina, ang pagkakakilanlan na binigay nila sa akin ay Sophie. Sophie ang aking pangalan, ina." Sabi ni Sophie. At ang bilog na apoy na kulay itim ay nagsalita at sinabi, "Napakagandang pangalan anak, bagay na bagay sa iyong kagandahan. Anak, ngayon na nandito ka na, maaari mo ba akong matulungan na makaalis sa lugar na ito?" Sabi ng bilog na apoy na kulay itim. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, "Ina, kaya ako narito para maalis sa lugar na ito ang iyong mga buto at ilipat sa lugar natin mga mangkukulam na elf. Kaya aalisin talaga kita sa lugar na ito. Ang mga normal na elf ay walang karapatan para ikaw ay ilagay nila dito. At ngayon na alam ko na kung sino ako at ano ang aking katayuan sa lahi ng buong elf. May karapatan na ako magdesisyon. Sa oras na maalis kita dito, ina, ang mga normal na elf ay akin nang ituturing na mortal na kaaway. Lalo na kapag maisagawa na ang seremonya para maging isang ganap na ako na reyna ng mga mangkukulam na elf." Sabi ni Sophie. Nang marinig ito ng kaluluwa ng reyna ng mga mangkukulam na elf, ito ay nagsalita at sinabi, "Totoo ba ang aking narinig? Magkakaroon ng seremonya para ipakilala ka sa lahat bilang reyna ng ating lahing mangkukulam na elf. Mabuti kung ganun. At tama ka anak ng magiging desisyon. Ang mga normal na elf ang nagpahirap sa akin noon. Pinagkait nila sa akin ang buhay na dapat na makasama ka. Nawalan ako ng buhay dahil sa mga normal na elf dahil sa pagpapahirap nila sa akin noon. Kaya tama lang ang iyong naiisip anak. Ngayon, na nandito ka na at nakita, tutulungan kita para maisigawa mo ang nararapat na kaparusahan ng mga normal na elf sa ating lahing mangkukulam na elf. At dahil sa ginawa nila sa akin na iyong ina, dahil sa kanila lumaki ka ng walang kinikilalang ina. Anak, para malabas mo ako dito, kailangan mo hukayin ang libingan na iyan kung nasaan ang aking mga buto.
Kailangan mo kunin ang bilog na bagay sa aking libingan. Iyon ang aking puso anak. Sa oras na makuha mo ito, kailangan mo itong lunukan upang magkaisa tayong dalawa. Ang iyong puso at aking puso ay mag-iisa. Sa tuwing kinakailangan mo ng tulong ko, ang bilog na bagay na makukuha mo sa aking libingan ay iyo lang lulunukin at ang mga puso natin ay mag-iisa. Kapag nasa iyo ang aking puso nasa hugis bilog na kulay itim. Lagi mo akong nasa tabi anak. Kaya kailangan mo itong makuha na ngayon. Habang wala pang nakakakita sa iyo. Sabi ng bilog na liwanag na bagay na nag-aapoy na kulay itim. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, "Masusunod aking ina. Gagawin ko na ikaw ay mailabas dito." Sabi ni Sophie, at ang bilog na liwanag na apoy na kulay itim, ay mabilis na pumasok sa lupa kung saan nakalibing ang reyna ng mga mangkukulam na elf. At si Sophie sa oras na ito ay mabilis niyang nilabas ang kanyang espada at ito ay kanyang ginamit na panghukay. Nagpatuloy sa paghahukay si Sophie. Samantala, sa labas ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna ng mga normal na elf, ang mga kasundaluhan na nasa labas ay nakikita na ang buong paligid. At ang isa sa mga kasundaluhan ay nagsalita at sinabi, "Nawala na ang malakas na hangin at buong lugar ay kalmado na. Halikayo pumasok tayo sa loob. Kailangan natin alamin kung ano ang nangyari sa loob ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna ng ating lahing elf. Kailangan natin matiyak na walang mangyayari masama sa mga libingan ng mga sinaunang hari at reyna. Tayo na bilasan nyo," sabi ng isa sa mga kasundaluhan at agad itong kumilos papasok sa loob ng libingan at nagsisunod agad ang ibang mga kasundaluhan. Samantala si Sophie ay patuloy na naghahukay. Dahil sa lakas ni Sophie ito ay nakahukay agad ng malalim at maya-maya. Ang kanyang espada ay may tinamaan na matigas na bagay. At si Sophie ay nagsalita sa kanyang sarili at sinabi, "Ina, malapit na kitang malabas dito." At mas naghukay pa si Sophie at mabilis pa itong naghukay. Samantala sa hindi kalayuan, ang mga kasundaluhan ay malapit na kung nasaan si Sophie ngayon. At ang isa sa mga kasundaluhan ay biglang napatigil at napatingin sa isang figure. At sa likod nakikita ng ibang kasundaluhan ang isang sundalo na biglang tumigil. At ang isa ay nagsalita at sinabi, "Anong nangyari sa iyo? Bakit ka tumigil?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng isang sundalo, ito ay nagsalita at sinabi, "Tignan niyo, may isang figure ng babae na naghaukay sa libingan na ito. Sino ang babae na iyon at bakit siya naghaukay dito? Ano ang kanyang hangarin?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng ibang mga kasundaluhan silang lahat ay napatingin kung nasaan si Sophie na naghaukay. At maya-maya, si Sophie ay nakita na ang mga buto ng kanyang ina. At si Sophie ay dahan-dahan nilabas nito ang mga buto ng kanyang ina sa libingan. At ito ay may hinahanap na isang bagay na sinabi ng liwanag na apoy na kulay itim. Sa mga oras na ito, nang laki ang mga mata ng mga kasundaluhan sa hindi kalayuan nang makita nila ang mga buto na mabilis na inaalis ng isang babae sa kanyang hinukay. At ang isa sa mga kasundaluhan ay nagsalita at sinabi, "Kailangan pigilan natin ang babae na iyon. Mukhang may masama itong binabalak at wala siyang karapatan na hukayin ang isa sa mga libingan na nandito." Tayo na, sabi ng isa sa mga kasundaluhan. At ang mga kasundaluhan ay mabilis na naglakad patungo kung nasaan si Sophie. At ang isa sa mga kasundaluhan ay sumigaw at sinabi, "Hoy, sino ka, tumigil ka sa iyong ginagawa?" Sigaw ng malakas na tono ng isa sa mga kasundaluhan. Ang sigaw ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. At ito ay naririnig ni Sophie. At si Sophie ay nagulat at ito ay biglang napatigil sa kanyang ginagawa. Ngunit ang boses ay muling narinig ni Sophie na nagmamula sa isang bagay na bilog na nasa libingan. At sinasabi, "Anak, huwag mo pansinin ang mga walang kwentang normal na elf na iyan. Kailangan ay makuha mo ang bilog na bagay na iyon. Kapag nakuha mo na ang bagay na iyon, ang mga normal na elf na iyan ay madali na lang sa atin na iligpit ang mga iyan. Sige anak, kunin mo na ang bagay na iyon," sabi ng boses na naririnig ni Sophie. At si Sophie ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Mas binilisan niya ang paglabas ng mga buto. At maya-maya, si Sophie ay nakita niya na ang bilog na bagay na kulay itim sa libingan ng kanyang ina. At si Sophie ay napangiti at sinabi, "Ito na ina, nakita ko na." At mabilis na kinuha ni Sophie ang bilog na bagay na kulay itim.
At nang si Sophie ay tatayo na mula sa pagkakahiga dahil sa pag-abot niya ng mga buto at ng itim na bagay. Ang mga kasundaluhan ay nakarating na sa kanya. At ang isa sa mga kasundaluhan ay nagsalita at sinabi, "Ikaw, sino ka? Napakalakas ng loob mo na hukayin ang isa sa libingan dito. Bilisan mo dahan-dahan ka tumayo. At huwag kang kikilos ng hindi maganda dahil ikaw ay amin pinalilibutan ngayon. Madali na lang sa amin na ikaw ay paslangin. Kaya mag-isip ka, dahan-dahan ka tumayo bilisan mo." Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!